Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin, itong ginawang pananakot ni Kiko Barsaga dito nga po sa mata ng publiko. Ikinonect niya sa recent issue na nangyari doon nga po sa presidente ng Venezuela. Tapos dito nga po kay Donald Trump. So ngayon, alam naman natin 'di ba na itong presidente ng Venezuela ay hinuli, itong si Maduro. So pag-usapan natin kung bakit hinuli itong si Maduro. Ngayon, ikinukonek ni Kiko Barsaga ang eksenang ganap, yung mga issue sa ibang bansa, dito naman sa issue sa bansang Pilipinas. So sabi ni Kiko, pinasabog ang Venezuela dahil may drug lord silang presidente. Kumbaga, yung presidente daw po nila ay nagbabato, nag-a-addict, diba mga minamahal? So, ngayon, natatakot ako na baka susunod na daw tayo. So, sa madaling sabi na baka bukas-bukasan daw ay susunod na daw ang bansang Pilipinas. Pero, alam ba talaga ni Kiko Barsaga kung ano yung pinakapunot dulo? Ng dahilan kung bakit hinuli ang presidente ng Venezuela. Actually, yes, meron tayong napapabalitaan na yung unang cause dito is bumagsak ang ekonomiya, nagkaroon ng matinding inflation, millions of Venezuelans tumakas. Dahil nga po dito sa napaka-inhumane na presidency ng Venezuela. Wala na daw pong tinatawag na civilian rights, na abuso yung media freedom, tapos warak na warak ang check and balance. Pero on the other hand, merong issue din sila sa oil. So, oil yung aking medyo nakikitang reason kung bakit medyo nagkatalo-talo. Kasi parang nagkaroon ng shortage ata. Tapos nasundan pa ng merong issue din yung presidente. So, nagkatabil-tabil na lahat hanggang sa, yun, nag-aamok din kasi, matapang din kasi ang presidente ng Venezuela, hinamon itong si Donald Trump. So, malaki yung issue ni Maduro kasi noong 2020 mga minamahal, naglabas ang United States Department of Justice ng narco-terrorism and indictment laban nga po dito kay Maduro. So, ilan sa kanyang mga opisyal at siya mismo, 'di ba, ay inakusahan. Ano nga ba ang akusa? Protector daw po di umano ng drug trafficking organization. Sangkot daw di umano sa pagpapasok ng mga bato mula Latin hanggang Amerika. At ginagamit daw ang gobyerno para protektahan ang drug cartel. So, tinutulungan pa nga din daw po di umano ni Maduro ang mga sindikato kapalit ang pera, 'di ba, at kapangyarihan. So, napagtanto din natin na may bounty na din pala sa ulo itong si Maduro. So, ngayon, yung issue kasi ni Maduro, hindi naman pwedeng ihalin tulad dito sa bansang Pilipinas dahil sobrang layo ni President Bongbong Marcos dito kay Maduro. Yung bansa nila, narco state po yan. So, ngayon, anyway, sige, magkaroon tayo ng pagkakahalin tulad. Sa Venezuela, ang leader mismo ang itinuturong sangkot sa pagbabato, 'di ba? So, grabe din yung corruption, diktadorya, at kawalan ng demokrasya. Dito naman sa Pilipinas, mga minamahal, si President Bongbong Marcos, makikita naman natin na wala tayong international narco-terrorism case. Wala. To be honest, and wala ding indictment ng US terrorism case dito sa bansang Pilipinas. And makikita din naman ninyo na hindi naman talaga diktador ang bansang Pilipinas. Nasa democratic country tayo wherein we can exercise our freedom, our rights, our democracy. Diba? Magsalita ka na, nagbabato ang presidente, walang pakialam sa'yo ang presidente. Meron kang karapatang magsalita kahit ano, pero wag lang abusuhin ang freedom of the press. And mga minamahal,
sabi ko nga sa inyo, yung kampanya ni President Bongbong Marcos is kontra sa illegal na droga, smuggling, illegal activities, and reform governance ang kanyang ginagawa. Yes, I admit na hindi naman perpekto ang administrasyon. May issue pa din naman kahit paano sa korupsyon. May challenge dito nga po sa governance. Pero hindi ibig sabihin, 'di ba mga minamahal, na narco state na ang bansang Pilipinas. Kasi si Maduro, inaakusahan siya na drug protector, 'di ba? Si President Bongbong Marcos naman, makikita naman ninyo, 'di ba, yung direksyon ng ating presidente is tungkol nga po dito sa law enforcement, rehabilitation, and policy program. So, paano nasabi ni Kiko Barsaga na baka maging pareho ang bansang Pilipinas sa Venezuela? Alam ninyo, yung statement na to mga minamahal, I think para po takutin ang publiko. 'Di ba? Sirain ang imahe ng gobyerno or mag-create ng panic sa publiko, or baka naman this is just a political narrative building, 'di ba, para yurakin ng administrasyon. Kasi kung titingnan natin mga minamahal, napakalayo talaga ng Venezuela dito sa bansang Pilipinas. Wala naman tayong economic collapse, 'di ba? Hindi naman diktadorya ang presidency ni PBBM, hindi din naman narco leader ang presidente natin. So, paano niya nasabi na baka maging Venezuela ang bansang Pilipinas? I think this is a political exaggeration, or nag-create lang talaga ng fear sa mamamayang Pilipino, or baka propaganda narrative nila to mga minamahal. Kasi paulit nilang inuungkit sa taong bayan na nagbabato ang ating presidente. Kumbaga, failed country na daw tayo, eklabushke neme, blah, 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 blah. Tingnan ninyo kung hindi ba naman dilubyo itong si Kiko Barsaga, kung ano-ano na lang yung lumalabas sa kanyang bibig. Parang wala siyang moral grounds, diba? Parang gusto niyang sirain ng tiwala ng mga investors. Gusto niyang sirain ng reputation ng bansang Pilipinas. Ngayon, kung sisirain mo si PBBM, at the end of the day, hindi naman ikaw yung mananalo. Talo pa din ang bansang Pilipinas. Bakit? Bilang isang kongresista, tama ba na sabihin mo yan sa presidente na nakikita ng mga investor? So, matatakot. Diba yung mga investor dito sa Pilipinas na mag-invest dahil sa mga statement na pinapalaganap mo. So, ang ending dito, ang talo yung mga Pilipino. Dahil matatakot silang mag-invest, paano na yung mga trabaho? Diba na mga Pilipinong manggagawa natin, diba? Anyway, mga minamahal, si Maduro, di umano, allegedly, is drug protector. Diba? Si Marcos naman, si PBBM, lumalaban kontra sa illegal na droga. So, how can na sasabihin niya na baka maparehos ang Pilipinas dito nga po sa Venezuela? Sa Venezuela, mga minamahal, yung economic nila nag-collapse. Sa Pilipinas, tumaas yung GDP. May investment, inflow, and stable economy. So, paano niya nasabi na baka maparehas or baka matulad tayo dito sa dito mga minamahal sa Venezuela. So, let's be truthful and fair mga minamahal. Hindi porket kalaban mo sa politika ang administrasyon, gagawa ka na ng narrative na hindi naman tugma sa realidad. Alam mo, Kiko Barsaga, asikasuhin mo na lang yung issue mo. Magtrabaho ka na lang ng maayos, or kung pwede yung gawin mo, sana manahimik ka na lang. Wala ka namang maitutulong, 'di ba? Hindi yung tatakutin mo pa yung mga kapwa natin Pilipino kung ano-ano yung ginagawa mo, hindi na yung tama. Alright, so kayo mga minamahal, ano yung masasabi ninyo? Yeah, it's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.